bagong benefit packages ng PhilHealth para sa 10 rare diseases. Ating alamin kasama si Dr. Israel Francis Pargas, Health Finance Senior Vice President ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po sa inyo. Doc Ish? Doc Ish, alam mo maganda itong development na ito. Hello, good afternoon. Ayan, Doc Ish, una po sa lahat, ano-ano po itong mga rare diseases ang isinama sa bagong health benefits ng PhilHealth? Yun pong mga rare diseases are those diseases considered to have, yun pong meron pong 1 out of 20,000 people. Sa ngayon po, merong mga around 400 identified rare diseases in the country. Pero sa ngayon po, with our consultation sa mga experts, ayun pong 10 nauna. Ang una muna po na kinakailangan na mabigyan natin ng ating benepisyo. So meron po dito, yun pong mga inborn errors of metabolism, at meron din po dito na yun pong mga lysosomal storage diseases. Normally, ito po ay yung mga may defects tayo sa ating genes or doon po sa ating genetics. Kaya po ito ay medyo very rare. But ito po ay tinawag din natin na the miracles kasi kung mabibigyan ng tamang gamutan, these people or these children will normally turn into a normal functioning child. Kung hindi naman po natin ito mabibigyan ng tamang gamutan, ito po ay maaaring makamatay or can produce permanent disabilities. Doc Ish, para maunawa ng ating mga kababayan, sa inyong datos, ilang Pilipino ba sa buong bansa ang nagsasuffer sa mga rare diseases na ito sa kabuuan? At ano pong rare disease ang kadalasan dito? Actually po, doon sa 10 na ating na-identify na initially i-cover natin, because of its rarity, meron pong isa na meron po ngayong meron yan, identified. Meron naman po na 4, meron pong ilan na 10, but since hindi rin po lahat ay di-discover or na-diagnose kaagad-agad, ay hindi rin po klarado yung datos, but so far po, yung sa 10 na yan, ay meron pong mga identified cases tayo sa ngayon. At ayan pong mga yan, katulad halimbawa po, pwede po siyang ma-diagnose sa pagkabata pa lang, katulad po ng tinatawag na maple urine syndrome. Kung halimbawa po, yung isang bata, pagdating sa ER, ay naamoy na yun pong kanyang parang lampin or yung pong kanyang ihi ay amoy maple syrup, then yan po ay ginagawa na nung ating diagnostics or genetic, yung pong pag-examine sa genes para po ma-diagnose kung talagang ito ay maple urine syndrome, at may mga specific treatment po na kinakailangan para sa kanila. Halimbawa po, meron pong special milk formula na kakailanganin. Or halimbawa po, doon naman sa mga lysosomal storage diseases, like po yung mga Pompe or Gaucher diseases na identify, ay meron pong isang specific enzyme na kulang po sa kanilang katawan, kung kaya't ang kinakailangan na gamutan would be a replacement for the enzyme. Okay, Doc Ish, may ilang assistive mobility devices na rin na ang cover din dito ng PhilHealth. Can you tell us more about these devices, pati itong ilan sa mga rehab services po ninyo? Yes po. Meron din po tayong ilalabas on the oral medicines and rehabilitation. So ito po, alam naman natin na napaka rampant or kalimitan pong inireklamo ng ating mga kababayan, yung pong halimbawa pananakit ng likod nila or yun pong any other mobility issues na kung saan kinakailangan din po ng rehabilitation, or at the very worst of it, kailangan po ng mga assistive devices katulad po halimbawa ng wheelchair, or kailangan po nila ng crutches or ng canes.
So kung kakailanganin po at ito ay ipiprescribe ng doktor, ito po ay co-cover na rin ng PhilHealth. Katulad po halimbawa ng wheelchair. Meron po kasi iba-ibang klase ng wheelchair, depende sa disability or sa pangangailangan. So, iba-iba rin po magiging coverage ng PhilHealth kung anong klaseng wheelchair yung kakailanganin. Doc Ish, paano po ang mga eligibility sa mga bagong health packages na ito at ano po yung magiging proseso sa pag-avail sa mga benefits na ito? Unang-una po, lahat po ay magiging eligible because every Filipino is a PhilHealth member. Yan po ay nasa sulat sa ating universal healthcare. Pero para po doon po sa mga specific rules for every package na ilalabas po natin, ginagawa pa po natin yung kabuuan ng polisiya and hopefully yung pong policy ay mailabas natin ngayon pong Disyembre para po ma-implementa na natin siya bago matapos ang taon. Of course, katulad po nung pagkakasakit, halimbawa po sa rare disease, so kinakailangan po na ma-diagnose yung pating pasyente nung talagang sakit na ito para po yung karampatang gamot na ma-qualify na maibigay through this package ay maibibigay po sa kanila. Okay, Doc Ish, so kailan po ang paggamit nitong mga extra benefit packages para po sa mga rare diseases na ito? Kailan po na magagamit ng ating mga kababayan? Technically, ngayon po ay meron na tayong coverage dyan. Kaya lang maliit lang po yung ating mga coverage. So ito po in-expand natin. So nagagamit na po natin yan ngayon. Kaya lang, yun pa pong mga maliliit na case rates. Pero ito pong ating enhanced case rates na ito ay pipilitin po natin na matapos ang polisiya ngayong taon na ito at maipalabas ang benepisyo para po sana po bago matapos ang taon ng 2024 ay magamit na rin po. Alright, magandang balita po yan sa ating mga kababayan na may mga rare diseases no, na hindi sila nakakalimutan ng ating gobyerno. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ish Pargas, Health Finance Senior Vice President ng PhilHealth. Magandang araw po and maraming salamat sa ating lahat. Thank you po.